Ang Brotherhood of the Snake ay isang sikretong grupo ng mga banal at makapangyarihang mga Diyos. Ito ay samahan ng mga rebelding Diyos na sumasalungat sa maling pagpapatakbo ng kanilang Supreme God. Simula pa lamang ng panahon ay malaking papel na ang ginagampanan ng ahas. Mula sa literatura, relihiyon at sa pagiging simbolo ng mataas na antas ng katalinuhan. Ang simbolong ahas ay hindi nawawala sa lahat ng kultura ng sinaunang mundo. Sapagkat napakarami nitong katangian na hindi matatagpuan sa ibang mga hayop. Ito ay misteryoso, makinang tulad ng pilak at ginto. At ito rin ay may kamandag na nakamamatay at nakakagamot. At ito ay nagpapalit balat upang itago ang kanyang edad. Ito rin ay maituturing na tuso at mapanganib. Sumisimbolo rin ito sa sexualidad ng tao sapagkat ito ay hugis-ari ng lalaki at hugis-ari naman ng babae sa tuwing binubukan nito ang kanyang bibig. Isa ang Biblia sa nagpasikat ng simbolismo ng ahas, ngunit ang simbolong ito ay mas matanda pa ng ilang libong taon kumpara sa librong ito na binabasa ng mga tao ngayon. Sapagkat sa lahat ng hayop na kinakatakutan at sinasamba ng mga sinaunang kultura ay walang makakapantay sa taas ng kanilang pagtingin sa ahas. Dahil ito ang simbolo, larawan, at imahe ng isang sikretong grupo ng mga banal na Diyos. Ito ay ang mga Diyos na tumututol at sumasalungat sa maling pagpapatakbo ng kanilang kataas-taasang Diyos. Ang Brotherhood of the Snake ay isang secret society na kinabibilangan ng matatalino at makapangyarihang Diyos na Anunnaki. Nais ng grupong ito na ibahagi ang katalinuhan at karunungan sa mga tao at sila ang tumututol sa pang-aalipin, pang-aabuso at pagkokontrol ng mga Diyos sa sangkatauhan. Ito ang grupo ng mga Diyos na nais palayain ang sangkatauhan sa kamay ng mga mapang-aping Diyos. Sila ang sikretong grupo na kakampi ng mga tao at ito ang dahilan kung bakit napakaraming sinaunang kultura ang gumagalang at sinasamba ang mga ahas. Mula sa China, India, Mesopotamia, maging sa Ehipto at Mesoamerica. Lahat ng mga sinaunang sibilisasyong ito ay kinikilala ang ahas bilang tagapagbigay ng kaalaman, swerte at kakampi ng sangkatauhan. Ang nagtatag ng grupong ito ay ang rebelding Diyos na si Enki. Itinatag niya ang samahang ito dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal nito sa kanyang mga nilikhang tao. Ang Diyos na si Enki, at ang kanyang ama na si Anu, na hari ng planetang Nibiru, ay nagtataglay ng malalim na kaalaman sa aspetong espiritual, siyensya, at iba pang mga kaalaman na magpapaunlad sa sangkatauhan. At ang misteryosong kaalamang ito ay ang parehong kaalaman na sinisimbolo ng mga puno sa kwento ni Adan at Eva. Ang puno ng kaalaman at puno ng buhay ay inilalarawan na ng mga Sumerian ilang libong taon na ang nakakalipas bago pagayahin ng Biblia ang ibang mga kwento na nakalahad sa mga clay tablets. Hindi lamang sa Biblia makikita ang mga simbolo ng mga punong ito sapagkat maging sa kultura ng Ehipto at India ay matatagpuan rin ang puno ng kaalaman at hindi mawawala sa mga punong ito ang imahe ng ahas. Marahil nagtataka ka ngayon kung bakit walang alam ang karamihan sa mga tao na hindi lamang sa Biblia matatagpuan ang mga simbolismong ito at may mas matatanda pang sibilisasyon na naglalarawan sa mga simbolo ng puno at ahas. Posible kaya na ito ay sinadyang itago upang hindi na magtanong ang mga tao? O baka naman sinadya nilang itago ito upang hindi malaman ng mga tao na ito ay kinopya lamang ng Biblia sa mga mas matatandang sibilisasyon? Sa mga hindi nakakaalam, nakalahad sa mga clay tablets na matatagpuan sa planetang Nibiru ang dalawang mahalagang puno sa tahanan ni Anu at ito ay binabantayan ng dalawang makapangyarihang Diyos. Ang dalawang Diyos na ito ay ang Diyos ng katotohanan, kaalaman at ang Diyos ng buhay. Sila ang tagapagbantay ng mga kaalamang sinisimbolo ng mga punong ito. Nang palayasin sa syudad ng Eden ang mga tao, isinama ni Enki si Adapa sa Nibiru upang makakuha ng kaalaman at buhay na walang hanggan sa mga punong ito. Adapa, ikaw ay haharap sa hari ng langit na si Anu. Ang daan patungo sa langit ay iyong tatahakin, at sa oras na ikaw ay nasa langit na, at tumungo sa tarangkahan ng hari na tagapagbigay buhay at tagapaglaganap ng katotohanan, sa tarangkahan ng Diyos, ikaw ay titindig. Ang kwentong ito ay nagsasabi na si Enki ang salarin na nagnanais bigyan ng kaalaman at buhay na walang hanggan ang sangkatauhan. Sapagkat si Enki rin ang nagtatag at pinuno ng Brotherhood of the Snake. Sa madaling salita ay si Enki ang ahas na tinutukoy sa kwento ni Adan at Eva. At siya rin ang Satanas na kinamumuhian ng mga tao ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan ng mga Diyos sa langit dahil sa pagtutol at pagsasalungat na ginagawa ng Brotherhood of the Snake. Ngunit bakit ang konsepto ng langit na tinutukoy sa Biblia ay sinasabing ang langit ay isang paraiso o isang lugar na purong kasiyahan at kapayapaan? Sapagkat kung ang langit nga ay totoong masaya at payapang lugar,
Bakit magkakaroon ng kaguluhan ang mga Diyos sa lugar na ito at bakit magkakaroon ng pagtutol at pagsasalungat? Posible kaya na mali ang itinuro nila sa mga tao tungkol sa tunay na konsepto ng langit? Posible kaya na hindi masaya at perpekto ang lugar na ito? Natalo ang Brotherhood of the Snake sa kaguluhang ito. At ang kanilang pinuno na si Enki ay pinarusahan ng Diyos na si Enlil. Ang titulo ni Enki na Panginoon ng Daigdig ay pinalitan at ginawang Panginoon ng Kadiliman. At binansag rin sa kanya ang titulong Satan. Ito ay ang Satanas na kinamumuhian na ng mga tao ngayon. Ang kanyang karakter ay ginawa nilang masama sa paningin ng mga tao. Ipinalabas nila na siya ay kalaban ng isang makapangyarihang Diyos. At ang lahat ng masasamang nangyayari sa daigdig ay sa kanya sinisi ng mga Diyos dahil sa kanyang ideya at ginagawang mga pagtutol o pagsasalungat. Dahil dito ang Brotherhood of the Snake ay nagkawatak-watak. Ngunit hindi sila tumigil sa kanilang misyon at patuloy nilang ginagawa ang kanilang layunin sa iba't ibang panig ng mundo. Palihim nila itong ginagawa upang hindi malaman ng mga Diyos na ang kanilang grupo ay hindi tumigil na turuan, bigyang kaalaman, at palayain ang sangkatauhan. Ang Diyos na si Enki, at ang kanyang mga kasamahan sa Brotherhood of the Snake na gustong palayain at bigyan ng karunungan ang sangkatauhan ay ang Satanas o demonyo na kinamumuhian na ng mga tao ngayon. At ang mga Diyos naman na pumipigil sa pag-unlad ng mga tao. Ang mga Diyos na ang turing sa sangkatauhan ay basura, na madaling patayin, wasakin, at palayasin. Ang mga Diyos na mapangapi, malupit, at mapang-abuso ay walang iba kundi ang mga anghel at si Enlil na tinatawag bilang Diyos Ama na silang sinasamba ng mga tao ngayon. Si Enki ay kilala natin bilang isang mapagmahal na Diyos na Anunnaki. At tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga nilikhang tao. Higit sa lahat si Enki ang laging takbuhan ng mga tao sa tuwing may gagawing masama ang Diyos na si Enlil. Mahalagang malaman na walang sinabi sa Biblia na masama ang sinisimbolo ng ahas. Sa katunayan ay positibong bagay ang sinisimbolo ng mga ito. Kagaya na lamang sa kwento ni Adan at Eva, na kung saan matapos nilang makinig sa turo ng ahas ay nagkaroon sila ng kamalayan. At si Eva ay nagkaroon ng kakayahang magbuntis. At sa kwento naman ni Moses, ang ahas ay sumisimbolo sa medisina at paggaling ng may karamdaman. At ang isang uri naman ng anghel na kung tawagin ay seraphim, ay inilalarawan bilang isang nagliliyab na ahas. Kung sisilipin natin ang sinaunang sibilisasyon ng Ehipto ay makikita natin na ang ahas ay sumisimbolo sa kapangyarihan, pamumuno, at katalinuhan. At ang ahas ay makikita sa palamuti sa ulo ng mga pharaoh at ito ay palatandaan o marka ng tinatawag na Children of the Gods. At sa India naman ang ahas ay sumisimbolo sa katalinuhan, kapangyarihan, at kaligtasan. Sa Indian mythology ay makikilala natin ang mga nilalang na kung tawagin ay naga. Ang mga nilalang na ito ay inilalarawan bilang mga taong ahas. Sila ay makapangyarihan, matalino, at madalas nilang inililigtas ang mga tao. Sa South America naman ay isang serpent god na makapangyarihan at tagapagparusa ng mga masasamang nilalang. Ang mga ito ay iilan lamang sa mga positibong simbolismo ng ahas sa mga sinaunang kultura. Ang mga ideyang nagsasabi na masama ang sinisimbolo ng ahas ay hindi nagmula sa Biblia o sa kahit ano pamang banal na kasulatan. Ang ideyang ito ay nagmula sa mga taong nagtatag at mga tuta ng simbahan. Gaya na lamang ng dalawang ito na nagngangalang Justin Martyr at Tertullian. Pinaniwala nila ang lahat na ang ahas sa kwento ni Adan at Eva ay masama at mortal na kalaban ng Diyos. At kung sino man ang hindi sumunod sa simbahan ay mapupunta sa impyerno kung saan naninirahan ang ahas na ito. Sa madaling salita ay super twisted ang pinagmula ng mga paniniwala ng mga tao ngayon. Nagawa nilang bulagin ang mga tao sa loob ng napakahabang panahon. At sa mga hindi nakakaalam, ang salitang Satan o Satanas ay hindi isang personal na pangalan, kundi ito ay isang titulo. At noong unang panahon ay hindi masama ang kahulugan ng salitang ito, sapagkat ang titulong ito ay binibigay lamang sa mga Diyos na laging tumututol at sumasalungat sa desisyon ng Anunnaki Divine Council. Hindi ito nangangahulugang kasamaan at demonyo na iniisip ng mga tao ngayon. Sa katunayan, ang literal na translation ng salitang Satan o Satanas ay siyang tumututol o siyang sumasalungat. Wala itong kinalaman sa kasamaan. At kahit kailan ay hindi ito naging konektado sa mga demonyo. Ipinataw ni Enlil ang titulong ito kay Enki sapagkat palihim na kinukontra at tinututulan ni Enki ang nagiging desisyon ng mga Diyos na Anunnaki. Lalo na't kung ito ay ikapapahamak ng mga tao. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang ang paglaganap ng kapangyarihan ng simbahan sa bawat sulok ng mundo. Dumating sa punto na marami ng matatalinong tao ang nakapansin ng mga pagkakamali at mga kontradiksyon sa Biblia.
At sinubukan nilang questionin ang simbahan tungkol sa mga bagay na ito. Dahil wala pang alam ang mga namumuno ng simbahan tungkol sa kung saan nagmula ang Biblia, ay hindi nila maipaliwanag ang mga pagkakamali at kontradiksyon sa librong ito. At dahil nalulunod na sila sa mga tanong mula sa mga tao, ginawa nilang krimen ang pagkukwestiyon sa Biblia at mga turo ng simbahan. Itinuring nila ang mga aksyong ito bilang pagsalungat sa salita ng Diyos. Ngunit sa realidad ay nais lamang ng mga tao na mabigyang kasagutan ang kanilang mga katanungan. At dahil dito ay natanim sa isip ng mga tao na kung sino man ang kumukwestiyon sa salita ng Diyos at sumasalungat sa mga turo ng simbahan ay mga sugo ni Satanas at mga demonyo. Sa madaling salita ay nabulag lamang ang mga tao sa ideyang inilatag ng mga unang pinuno ng simbahan. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil ang mga tao ay napaniwala sa pamamagitan ng takot. Ang takot na sinasabing pagpaparusa sa kabilang buhay. Nagawa nila tayong kontrolin dahil sa pangako ng paraiso. At nagawa nila tayong pasunurin dahil sa takot na itinanim nila sa isipan natin. Ang Diyos na nais tayong palayain at turuan ng mga kaalaman ay siyang kinamumuhian natin ngayon. Si Enlil naman, ang Diyos na malupit at mapang-api, ay siya nang sinasamba ng mga tao ngayon. Marahil bumaliktad na nga ang mundo dahil sa mga maling paniniwala na itinanim nila sa isipan ng mga tao. Sa tuwing may ginagawa ang tao na salungat sa mga turo ng simbahan, lagi nilang sinasabi ang salitang matakot ka sa Diyos. Ito ang nakakalungkot na bagay dito, sapagkat tinuturuan nila tayo na katakutan ang sinasabing Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Dahil kapag tayo ay sumalungat, tayo ay parurusahan ng sinasabing Diyos na mapagmahal. Ito ang totoong nangyayari ngayon, sumusunod na lamang tayo sapagkat tayo ay natatakot. Nasaan na ang sinasabing pagmamahal kung ang nais mo lang naman ay mga kasagutan sa mga katanungan at ito ay ituturing nilang kasalanan? Tuluyan nang nabulag ang sangkatauhan at natatakot ng harapin at tanggapin ang katotohanan. Bumaliktad na nga ang mundo dahil kinulong na ng takot ang isipan ng mga tao.